So, it's time na ba to career shift? Kung ikaw ay napapagod na sa work mo at nabababaan ka sa sweldo, paulit-ulit lang iyong task at higit sa lahat yung sweldo mo hindi tumataas. So, maaring ngayon nag-iisip ka na mag-shift ng career. Marami sa ating mga enrollees dito sa Learn Technology Today na mga career shifter. Yung iba seaman, yung iba nag-work sa abroad, yung iba merong work locally, yung iba galing sa call center. So ano ba yun ang reason no, para mag-career shift? Well, ang totoo niyan, napakaraming challenges kasi kapag tayo ay nasa field na ayaw natin or sabihin natin nahihirapan tayo. No, higit sa lahat kasi yung ating comfort, no, at higit sa lahat yung income, yan yung mga tinitingnan natin. Masaya pa ba tayo sa ating trabaho? Sawa na ba tayo sa ating trabaho? Gusto ba natin ng better income? Then, ito yung mga panahon na pag-isipan talaga natin kung tama ba na mag-career shift tayo. Pero ang kasunod na tanong is, anong work ang pwede nating maging malipatan, no? So, hindi basta-basta naman kasi ang career shift. Kung wala tayong siguradong papasukan, wala tayong siguradong work after nitong umalis tayo dito sa present work natin, so mahirap din, no? Marami nagre-recommend mag virtual assistants, no, mag email marketing, no, maraming mga online work na pwedeng work from home. Pero what I would suggest, ang better option ay maging developer. No, kapag ikaw ay natuto na maging developer, sabihin natin coding, programming, web development, software development, WordPress, professional WordPress. Ang mga ito yung mga skills na pwedeng-pwede sa freelancing at work from home. Ang kaibahan nito sa iba like VA, ang VA kasi hindi naman sa gusto nating sabihin na ganito ang VA, kundi hindi stable talaga ang work pag VA. Kasi ang VA kasi napakarami na sa buong mundo eh. Napakaraming BA sa buong mundo. Nagsishift sila from office work sa corporate work, tapos nagsishift sila into freelancing as a VA or related like SMM, no, yung ating social media manager, mga ganon. Madali kasing palitan yan, ang katotohanan. No, yan ang katotohanan. Madaling palitan. Well, kapag ikaw ay developer, isa kang full stack web developer, software developer, WordPress professional developer ka. Hindi ka basta-basta mapapalitan kasi ikaw yung magbibuild ng system o part ka ng team nagbumubuo ng system. Alam mo ang laman ng system, paano ginawa o kung ikaw mismo ang gumawa, mas lalong hindi ka pwedeng tanggalin. No? At kapag ikaw ay developer, based sa aking experience bilang isang freelancer developer sa maraming taon, hindi ka ipe-pressure ng iyong boss, no, o ng iyong client. Hindi ka ipe-pressure kasi alam nila na meron kang time frame, no? Binibigay natin time frame sa kanila kailan matatapos at sila ay tumitingin sa resulta. Hindi sila tumitingin sa oras. Okay? Kung mag-work ka sa isang client per project, ay titingnan nila yung milestone. Tinatawag nating milestone, yung mga deliverables, kailan yon. Pag na-meet mo yon na napaaga ka, so satisfied na sila doon. Hindi kagaya sa ibang work na work from home na kailangan ay naka-login ka, kailangan ay may screenshot, naka-video recording, no, kailangan may clicks, bibilangin yung clicks mo sa isang software para malaman ko ikaw ay nagwo-work na per hour, no? Sa pagiging developer hindi, no? At ganoon din ang setup sa on-site. Kung mag-work ka bilang on-site developer, isa kang web stack o sabihin natin full stack na web developer sa isang company, hindi ka nila oorasan. No, titingnan nila yung iyong output. No, magsasabi ka ng panahon kailan matatapos. Yun yung basihan. At pag lumabas yung development, sabihin natin yung system, pag lumabas yun, siyempre may mga changes dyan, may mga babaguhin. So dyan, papasok na yung skills. No, papasok dyan kung paano mo i-design ng maganda, ayon sa customer, ayon sa product, sabihin na natin yung product requirements, no? At hindi pwede dyan yung AI. No? Dyan napapasok yung mga iba na nagba-vibe code lang. Kapag marami ng sabihin na natin customization, marami nang kailangan baguhin, mga small things na kailangan baguhin pero napakalaki ng impact para sa system, dyan na nga ipapasok yung iyong skills. So, ang masasabi ko, kung magka-career shift ka, best na pwede mong pagpilian, full stack web development kasi malawak yan. No, pwede kang mag
sabihin natin maging master sa isang part, no, ng full stack web development kung ano yung kailangan ng kumpanya. But dito sa Learn Technology Today, aaralin natin lahat ng possible na gusto o kailangan ng mga companies at doon tayo magsisimula. At kung may gusto kang masterin mo yon, no, sa particular field sa full stack. And then software development, ganun din. Kung gusto mo ng mobile apps, mag-develop ng mobile apps, ng mga desktop apps base sa iyong customer, sa client mo o sa pinagtatrabahuhan mo, madali yon para sa iyo kasi may training tayo dito at meron tayong mga guide paano gawin yan at gagawa ka rin ng iyong project regarding that, no? At hindi lang yon, magkakaroon ka pa ng mga passive income. Okay? Magde-develop ka ng app o kaya ng website, no? Pwede kang magbenta online o kaya pwede kang maghanap ng client na nagbebenta ng mga products online, then maging client, yun nga, maging client mo siya, and then meron kayong agreement na ikaw magme-maintain, gagawa, etc. At hindi lang WordPress, no? Hindi lang WordPress. Napakaraming framework ang pwedeng gamitin dyan, mas madali, mas mura, and mas magiging in-demand ka para sa kanila. Kasi ikaw yung nakakaalam paano mo ginawa. With WordPress kasi, lalo na kung basic lang yung alam mo sa WordPress, well, kahit sino pwedeng gumawa niyan. Pero kung ikaw ay professional, marunong ka sa PHP, at marunong ka sa Laravel, no, Node.js, Express, at yung iba pang mga available para sa e-commerce online, well, magiging ano ka talaga, in demand, no? Magiging, sabihin na natin, hindi ka basta-basta papalitan. Ganun din sa software development. Alright, so yan, no, kung gusto mo mag-career shift, huwag ka muna mag-resign, mag-aral ka muna, no, dito sa Learn Technology Today. Flexible ang training natin dito. Anytime you can log in, you can talk to the supervisor, na training supervisor, you can ask for more guide, and higit sa lahat tuturuan ka step by step from zero knowledge. Hindi mo kailangan graduate ng college, ng IT, ng ComSci, hindi mo kailangan yon. Hindi mo rin kailangan ng coding background para lang mag-enroll. Ang kailangan mo lang ay interest. At kasunod nun yung tiyaga at free time. Matututo ka at pwede ka na later mag-career shift bilang tech developer. Alright, so yan muna for now, and then we will discuss other things sa susunod nating mga videos. Bye po!